Hello mga kabayan, ito po ang inyong Junjun at meron naman po tayong isang video na kung saan tayo magre-react. So, una-una po, mangamusta ako sa inyo. So, itong linggong to ay maraming mga nangyari, lalong-lalo na nung Miyerkules. Ay, nako. At ako po ay lalong humanga. Siyempre, yung pagmamahal natin dati kay Pangulong Duterte, kay Tatay Digong, hindi naman yun mawawala at lalo lang pinagtibay, pinatunayan ng mga kongresista kung gaano ka tapang, kabait, ka-honest sa pagiging presidente si Pangulong Duterte kasi wala naman silang kayang sabihin na mag-aalis sa karamihan ng mga Pilipino ng respeto kay Pangulong Duterte kasi naramdaman ng karamihan sa atin noon under the presidency of Duterte na talagang naging safe. Naging panatag tayo ng 6 years na alam natin na naubos yung mga addict, na naubos yung mga kriminal, at talagang naubos sila. Hindi naman naubos na in the sense na talagang nag-zero. Pero yung sa mga lugar natin, alam natin yun. Walang pwede kahit sino magsabi na hindi ginawa ni Duterte yan. Dahil naramdaman natin. So panoorin natin tong video na to. At ang video na to ay ito yung pag-uusap ni Attorney Panelo at ni Pangulong Duterte kung anong gagawin kay Trillanes, Trililing. Sira talaga ulo nito ni Trillanes So mga kaibigan, panoorin natin ang video. This is your Junjun. Junjun is in. Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Live po tayo ngayon sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung nungalingan ni Trillanes gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang katiting doon wala. Totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita. Basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro kabalastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patutin. Wrong spelling pa. Alin ang wrong spelling? Ano ba na yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Hanilet, kulang an N. Yung kay Paulo, kulang U. Wala. Anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso? Ako, sa iyo. Presidente Duterte, naka Facebook live ako Naririnig ka ng taong bayan. Ito totoo. Ay, siya nga pala, tinatanong nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 na madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, ang asawa ko nandito, naghintay Pero papaalis na rin siya nalit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero mga ilang oras yun, 12 hours para to. Anong 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours.
14 hours. 14 kasi nag-umpisa tayo ng alas 10, natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano? Di 14 hours. Hindi ko nga akalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun eh. Ikaw gising na gising ka. Ayun, yun, doon ako nakalamang. Po, Kasi ako, night person ako. ako nga falling asleep na nakakatulog. Buti nga, hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi ako, oy, huwag kang matulog dito. Nakatulog nga ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si si Trililing, Trillanes. Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Total, ito naman ang kalaban niya, ang totoo eh. Di mo ano yun, yung kanyang summary, puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan eh. Tsaka niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman ng tao na totoo at hindi. Eh, Lalo na si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun kasi unang-una hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatan ka ni Noli Di Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayin ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Oy, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yon nung 2016 pa. Kinover mo pa nga ako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin. Ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi ba? Kaya walang yata. Kailan nga palang balik mo sa Davao? Baka bukas siguro matulog pa Bukas. ako. Oo, dapat talaga matulog. Pero bilib na bilib sa'yo lahat ng mga tao to. Talagang ayaw mo pa umuwi eh. Ayan. Basta gusto ko lang naman lumabas yung totoo. Ito, truth, yan lang, one word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday, kasi nandiyan pa siya sa politika, si Pulong mo, pati si Basti. Oh, pero tito, Especially Inday, yes. kasi national siya. Teka muna, Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo, sa totoo lang, Sal, retired na, matanda na ako, retired na ako. Pero hindi naman matanda na. Kita mo naman 73 lang eh. Pilipinas na kagabi. Oh. Ang galaw ko. Pero, yun, 14 hours yun. Oh. Kaya gusto ko na magpahiga. Oh. Kaya lang, sa ganitong takbo, kasi itong si Trillanes, talagang mukhalakad yan, sponsored yan. Hindi kakalaw yan ang gano'n yan. Walang pera yan. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. So, balang araw, kasi sila o manalo o talo, makikita na lang kami sa politika. At
tingnan natin kung ano ang sa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage. Sige, pag hindi kawawa ka, magmukha kang tanga. Kagaya ngayon, kung wala kang, kung hayaan mo lang ng ganun, totoo, matatapos ka sa buhay na ito na ganun ba, pero magduda talaga ng tao. Kaya dapat ang mismo ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi. Hindi ko magsabi, hindi ko sila turuan. Ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. So ayan na nga po mga kabayan, napanood na natin yung video at sa video na yon gusto ngang magsampa ng kaso ni Duterte. Kasi tama lang naman siguro panahon na. Kasi itong si Trillanes Trililing, alam mo, hindi na siya parang siraulo na po talaga eh. At hindi po dapat o kailangan na gawin niya yon ng malaya na palagi na lang ganun, samantalang may mga iba dyan na mga normal na tao, may masabi lang na hindi maganda ganun, kinakasuhan na. Ito si Trillanes po kasi paulit-ulit niya nang ginagawa eh. At masakit man pong sabihin, may mga tao rin pa rin po siyang naloloko eh. May mga tao siyang sa kanya naniniwala. So yun yung gustong iwasan, kung makasuhan man siya ng libel. So, kasi parang hindi siya tumitigil hanggat hindi siya napaparusahan. Yun po ang masaklap dun eh. Na maraming nagsasabi, mga mainstream media, mga bias na media na iwasan ng fake news. Huwag natin suportahan ng fake news. Etong si Trillanes, wala nang ginawa kundi magsabi ng fake news. Di ba po? So, sa akin po, naway matuluyan na si Trillanes na masampahan muna ng kaso, syempre due process, at mapatunayan siya sa kanya mga kasinungalingan at kung kailangan, parusahan. At hindi na po maganda kasi yung ginagawa niya sa bayan natin noon pa man. So, may mga chismis-chismis na mas matitindi pang ginawa ni Trillanes, pero mahabol din yan ng batas si Trillanes. So, mga kabayan, maraming salamat po sa panood ng video. Again, this is your Junjun. Junjun is out.